I don't know if I'm gonna see that level 1 Princess Frost aggressiveness from them before. And considering na kung gaano ka-delicate si Princess Frost, kailangan mo talaga paglaruan or kailangan mo talaga ikutan yung draft towards her na walang mamamatay. Kasi sobrang costly kung mapataba mo yung yung contra mid lane mo dahil sa immobility mo. So, mainly, BSC either could handle it well, the way I remember them correctly, by using this hero. The more that aggressive this combo can be, mas magiging panalo. Kung tulad na lang nito, ayun na nga, starting off with strong with mid, yung dalawa, I think they knew ano yung pwede mangyari dito in terms of the rotation pa lang. Kaya dito rin nag-start yung Lian po agad-agad. Oo. Pero kahit okay, binabahayan ng Lian po yata. At hindi nakita! Hindi alam ni Dian na nandun yung pay okay na nakompleto na ni City Boy yung vision niya. Na-cover? Na-decoy? Over na Oo. Ayun, na-report ni Dian. Nakita si Clean na kinuha yung red. Pero ayun na yun, na-deny ng red si Musang King. Ayun lang. Oh my God. Kasi ito tol, expected ko na yung clear talaga, makukuha ng BSE. Liang yan eh. Grabe mag-wave clear talaga yan. Tapos yung Princess Frost. Tapos ang katapat pa nila sa mid ladies and sobrang sagwa ng level 1 wave clear niyan. Oh. Like, bagal ng level 1 wave clear niyan. So, agree. Akala ko matatalo doon yung Twisted Minds. Akala ko mapapanish sila. Just because ahead kaagad yung sila Liang no sa Liang. Hindi. Kakapansin nila sa HP at buhay ni City Boy. Ayun na nga, nagawa ni Clean yung kanyang mission. Nakunin yung red. Nakunin yung red. So hindi muna mababalik yung Princess Frost level 1 aggressiveness. I think it's a different story now. Despite getting this by BSE. So I think mas magiging maingat sila now waiting for the power spike of the Marco Polo na actually gamitin against Twisted Minds dahil ang daming ang invulnerability ng well, hindi naman lahat. Yung ultimate na isang ay nako, teka lang. Ayoko na muna mag-discuss. Mukhang ay nako po, naipit doon. Ang ganda ng ganda ng lapag ng Ocean of Tears. Doon talaga mismo na holy si Princess Frost. I think siya yung pinakamabagal maglakad. Na mage. Sure talaga yun. Inabutan ng combo no ni Ladies and ako ang tunay na Reyna. Oh man. Ikaw princess ka lang. Ako yan, the lady. Yung tawag ko nga dito Battle of the Ice Princesses. Kasi may running gag kami dito pre. Sa Ladies and Princess Frost. May duda kami na doon sa opisina ni Tencent. May dalawang team na hindi na-inform. May dalawang producer ng hero na hindi na-inform na nung nagawa yung isang hero, nasabi na ay nakagawa na tayo ng hero na nagpi-freeze. Tapos parang sabi, sige, okay na yan. Ginagawa din ng isang team eh. Magkamukha kasi yung cute ng dalawa. Dahil sa sobrang hype lang na kailangan natin ng freeze hero. Nagmamadali na si Bossing. Kailangan natin ng hero na may freeze. Sa Inomor, boss. Tapos yun, dalawang team yung nag-asikaso. Ginawa nyo? Ginawa namin eh. Dalawa na. Gumawa din kami. Oh my God. Oo nga, no? Actually, kung isip ang tema talaga nung dalawa. Christmas nung ginawa to. As in, Frozen, ang pangalan, Frozen Heart, para kay Princess Frost, ganyan, pagdating sa mga passive. Tapos, something freeze din yung thematics dito ni Lady Zen, Pero, going back doon sa pick-up kanina, si Musang King, no? Makikita mo na kulang pa sa damage si Musang King. Binitawan niya yung kanyang mirror domain play, pero kahit ilang beses siya bumalik-balik doon, the damage is not there yet for this Jing, 'di ba? Yeah. I think it's more likely of the AoE combo mamaya kung paano i-layer to. It's a very deadly combo to be honest. Force yung Liu Bang na gamitin ng Battlefield Command palagi. And in tight scenarios na hindi sila makapag-respond, I think binalik lang nila yung nangyari ng game nung minute 1 na ninakawan sila ng red, ninakawan sila ng Tyrant. I think the moments na ni-utilize ngayon ng BSC is the space na sinubukang i-check ng Twisted Minds. Indeed, man. 1-0 for this running game. Again, ganito ulit talaga ang nature ng laban na nakita na natin po Series 1 and Series 2 na talagang inconclusive yung laban. Pero ayun, may suppression. Hindi ka na makakalis dyan. Walang tayuan. Wala na. Alam mo, in-imagine ko pa lang eh. Suppress, bigla na lang pinaulan, tapos dagdag ng Frigid Prison. Wala.
O sige na, Saka tol, eto dalawang flash yung binurn. Oo nga eh. Para talaga ipanis itong Liu Bang. Which is, it's paying off so well. Tol, tingnan mo yung gap ng Liu Bang sa Mayo. 2.3k Liu Bang, 3.4k Mayo. Ako, naka-aurahan na to. Yung Itong Twisted Minds. medyo hindi nakapwesto na maayos si 90 comparing the Byron performance nung game number 2 no? Different, okay. Magma Slam, sinubukang i-attempt na lapitan si JR. Kaso nga lang, isang Marco Polo ay napakalikot. Pero backline ginamit dito. Ay, naku, Winter is here talaga. Ang ginamit para isalba. Kaso nga lang, alam niyang sure kill na yung sarili niya doon. Ginamitan na lang talaga yung ultimate para makakuha sana ng kill. Pero hindi ata enough yung damage pa just yet for Furnace Frost. Na-realize ko lang pala, ang build path pala ni Siyang dito, tanky na Maya. So, after ng Golden Blade, ang sunod niya ng binili is Protector Skills. So, feeling ko, no, yung second up to third item onwards, puro tanky na sa Maya. Kasi, yun nga, ang lambot ng lineup ng BSE. Kailangan mo lang ng someone in the front, no? Kahit Kung isipin mo yun. Actually, oo. At ang ganda nun, tanky na Maya, ang daming pang outplay. Oo. Ano pa, looking at the toolkit na pwede kang harapan at likuran tulad ng ito. Ayan, no? Oo, Pwede yan, harap lapitan, lang. pinapoxy high lang, City Boy. And, again guys, hindi pa ako nakakita na magandang combination or winning statistic of the PF Liang just yet. Just yet. Sobrang either 60-40 nung 50-50 dahil sa Battlefield naman ginamit para mo ko si JR. Tamang timing lang, clean. Misposition ni JR yun, sigurado. Underestimated the heavy engage na pwedeng gawin ng isang Pain, no? Danon to clean. Alam natin yung pulse niya, nakakagulat yung distance na kayang i-cover basta may pader na pwedeng talunan. Na-control tuloy ngayon yung blue side jungle dito ng Twisted Minds and therefore they could have Shanks work his way towards that inner bottom lane turret. Mukhang naman po ito ng Twisted Minds on the top lane inner turret. Ayun nga, mukhang naghahabulan lang yung dalawang to kung sino makakuha ng bottom side turrets. Dalawa na ang nakuha. Ay, naagapan nata. Naagapan sa baba ng Na-depensahan? Na-depensahan ni JR. Okay. Joke Ang na-deny yung gold. Ang na-deny yung gold pero fake tower na yun. Ayun, babasagin na nga namin yan. May bakbakan dito sa may mid. Okay, kuha pa rin yung tower. So far, mirror lang yung nangyari sa pag-takedown ng turrets sa taas sa baba. 3-2-1. Slowly humahabol din naman yung BS. Hindi naman ganun kalayo, hindi naman ganun kalamang. Parehas lang. Pero on the damage side of things, kamusta yung At GR nakakuha na rin ng Doomsday by the way. 2 items na rin for the Hindi nagkakalayo yung dalawa, naghahabolan nga sila ni Shanks eh. At yung huli kay JR kanina, tol, it accelerated the gold ni 90 pre. Kanina 2K, 2-3, something almost 4K yung gold ni Mayo ni Siyang. Ngayon, nasa 4.7 to 5.6 na lang yung gap between the two clash laners. So hindi na nagkakalayo. Breakthrough row ba para sa Liu Bang? Naman natin yung Liu Bang, kailangan naman yan punat. Yeah, may Magical Pierce ata ngayon. HP conversion to Magical Pierce na meron ng Liu Bang now instead of using the Sun Cape. Pero I think Xiang ay out of position to be in. Pero Battlefield Command ginamit para ma-secure ang kill. Twisted Minds securing the opportunity. Okay. May na-realize ako, sabi ko, bakit parang lumulubog kaagad yung buhay ni Siyang sa ganong distansya? Tinamaan pala ng Oak Bolt. Tinamaan pala ni Shanks, no? And hindi ko lang alam, no? Basta na mag-item check tayo. Parang naka-Axe of Torment yata si Shanks. So, tingnan natin kung ganon kahapdi ngayon yung pokes yung na pwedeng Oak dalhin Bolt ni niya Shanks, pala. Tumatagos. May armor naman eh. May armor naman. May kiras naman dito si Siyang. May breastplate. Pero the thing is, bakit parang nababawasan yung buhay? May Oak Bolt tapos, ayun, I think may penetration din si Shanks. But let us see. Mga tol, eto, we are into the hot timers! Ay, Battlefield Command. Mukhang dalawa makukuhang kill doon sana ng BSE. Pero, commenting the abang na ginagawa dito ng BSE. Akalain mo si Shanks yung pinaka open target. Without considering the bush, no? Di mo rin in-expect eh. Hindi siya. Naka-pierce, naka-cloud piercer. Di ba? Si Shanks, so di talaga yung Oak Bolt niya. Yung Oak Bolt niya. Kasi kahit cloud piercer lang, enough na yung penetration niyan. No, decent na yung penetration niyan. Pero si Shanks ngayon building towards the Daybreaker na, no? So medyo maganda yung gold flow ngayon ni Shanks dito. Pero pantay lang naman sila ni JR.
Yeah, hindi pa rin ganun kalamang actually. So, safe pa rin naman. And with those kinds of pickups na they're trying to get against Twisted Minds, kailangan nilang ingatan yung sarili nila dito dahil at any point in time at may pwedeng masuppress at pwedeng may mahuli. Second Tyrant is up. Damage buff ang pwede makuha ng team na to. Minions pushing sa baba. BSE. Mukhang gusto lang ata i-reset dito yung Tyrant. Battlefield Command. Si Siong ata ang target. 2-man. Ang pwede mo natin si Dian at naku, si Siong yung dalawa. PF Liang. Pero hindi ata kumabit yung flowing Sai. At yung damage sustained ng BSE. Muntik na dun. Si Siong lang yung tumumba. Napakainit ng Twisted Minds. Parang willing talaga lumaban. Isipin mo, pre. Alam mo kung anong ginagawa? Akala ko nga ipampoprotect yung Liubang para kay Pei. Hindi, nilalagay yung Liubang sa Lianpo. Kasi yung Lianpo nagpa-flash forward. Sila yung nagdidisat ng damage. Sa totoo lang, may damage yata si Nighty. Napapansin ko lang, parang kanina pa yung Battlefield Command the moment na nagpa-pop out yung Liubang. Dala niya yung shield niya na sumasabog. Ang hapde na pagpumutok sa mukha ng backline ng BSE. Actually, yun yung pinaka yung invisible damage na hindi mo na ma-escape minsan. Sabi na, tingnan mo pre, naka-Scepter of Reverberation. Ay! Scepter Reverberation, naka-Grand Staff, naka-Evolution Crystal ngayon si Nighty. May damage si Nighty. Ang ginawa ni Nighty, nag-damage route. Ngayon, ito yung problem, Magic. Pre. Yung MR hindi ganun kadami, ha? Yung Magic Resist hindi ganun kadami sa side ng BSE. BSE, actually, oo. Puro resistance boots lang. As in sa resistance boots, wala ka makikitang Ion Phoenix, wala ka makikitang mga clandestine cape, sukubus. So, right now, pag naputokan ka talaga ng Battlefield Command, pag naputokan ka ng shield din, ayun, no, wala. Oh my gosh, that's a great observation to be honest. Kasi kung ikaw, you're building through the later parts of the game at may damage yung kalaban, specifically on the Magics, yung Magic rather, with the Liu Bang. Ang hapdi ng yun yung mga damage na hindi mo na may escape kasi may tendency na magdikit-dikit si Ziong tsaka si Dian eh. So, kanina pa ako nagtataka pre, bakit sumasabog? Ba't parang may damage sila City Boy? May damage pala si Nighty. I think ngayon pa lang magbibuild si Ayan na naman Elian. Ay, naku, may nakapagod talaga dito. Okay, na Battlefield Command sa likod. Winter is here, ginamitan para sa Twisted Minds. Pero kaya ba nalang i-sustain ito? Naku, nakaiwas pa rin talaga. Ang Twisted Minds, clean, napakalinis na double kill para sa Twisted Minds. At doon na nagkamali ang pwesto ni Musang King at ni Jay. Sama mo na yung push. Nag-clear pa sa baba. Yapi. Man, Twisted Minds, ramdam na nila yung momentum dito at ramdam na nila na itong shaky composition supposed to be designed to snowball into the early game na ang Black Shrew Esports is now in a late game na now not on its top form. Ang ganda pa nung queuing ng minions towards the inhibitor turrets. Yes. Black Shrew Esports is playing a game number 3 in the lower bracket with no inhibitors. No, man. Napakahirap nito. May Mama Dragon pa nag-push sa baba tapos yung mga waves na kailangan nilang i-clear. There's so much, ang daming trabaho na kailangan gawin ng BSC para makalaban ito. Sinubukan talaga pumasok dito ng ng Lian po. JR, tsaka Pero dito yung Winter is here. Although napigilan yung Lian po, pero ang pinaka-bigger picture dito ng Twisted Minds is tanggalin na talaga si Musang King tsaka si JR. And that's it. Galing ang henyo naman itong Twisted Minds na duo, si City Boy tsaka si Nighty. Counter mo sa Liang tsaka sa Princess Pros combo, Liubang na damage type, tapos dalahin mo yung Lianpo, suot yung Liubang. Pasabugin mo yung mukha ng dalawang may stun, no? Oo. Ganun na lang kasi hindi mo pwede i-lockdown yung Lianpo kasi nilalabas ng Liubang, yun yung may damage. Ito lagi problema ko lagi kasi ako nasa room tsaka nasa Clash. So I play around with the Liubang and Lian po na pag tinatapatan ako ng Liang. Especially yung Dongwang, no? So, oo nga. A better way of sustaining the threat of the combo. Kaya nga hindi ako masyado naging fan talaga nito pag sa later stage na ng laban na merong PF tsaka Liang. Kasi sobrang automatic 2 kills na pwede mo makuha dito eh. Dark Tyrant has been defeated. Man. Oh, yan na naman! Yan na naman, oh. Okay, Battlefield Command. Boy. Grabe, Andre. Parang Q niya palagi, no? Tatalon ako! Pero fast charge din si Ziong Alam niya siya na yung target nila City Boy So si Ziong, yung Princess Pros, nag-flash din. Flash in, flash out yung naging trade nila. Pero still, alam na handcheck na nga talaga itong Cheese. Or rather,
solid strategy dapat na Liang tsaka Princess Pros combo. Ngayon, Yep. walang flash yung Princess Pros para dito sa final push. Two lanes are pushing inhibitors. Nako, will this be the last defense ng BSE habang yung Yan na Twisted yun. Minds mukhang ginamitan natin dito favorite barrage si JR kaya survive. Nako po tumama yung Ocean of Tears. So, no high lang with the perfect target. Walang damage dealer ngayon yung BSE but Twisted Minds. Naku, walang minion sakto. Hindi makalapit yung Twisted. Pero yung Hindi death timers ang makalapit. kapal eh. Ang Ang kapal kapal ng pa death rin ng timers. push. Naku. Kaya itatry pa rin yata nila. Kasi ayan eh, consort queue eh. May concert. Itatry nila. Kasi yung death timers 20 seconds eh. Kanina yung first push okay lang. Ay, nako. Pero yeah, final team fight. Final team fight, kaya ba i-sustain to at i-survive ng BSE habang yung That's the base game. patapos na rin at doon na nga na maalam ang Black Shrew Esports and Twisted Minds. Buhay pa! Grabe yung sigaw ni Hyla. Playoffs, ramdam mo! Oo. Ayun no. Sobrang init.